Mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo mag-share ng ating pong daily devotion, at nandito na po tayo ngayon sa Exodus chapter 38, at ang aking pong verse na babasahin ay verse 1 hanggang verse 5 po, at sinasabi nga po dito na may pamagat na ang altar. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng aklat na sunugan ng handog. Ito ay parisukat na 2.2 metro ang haba, ganon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na nakaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana at malaking tinidor na lagayan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at kinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuutan ng papasan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isisyo ngayon ay sa Exodus chapter 38 verse 6 to 8. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may gawang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan ang ginamit niya rito. Ay tansong ginamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga paglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 38 verse 9 to 11. Ang bulwagan ng tuldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan at pinaligiran niya ng mamahaling tilang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ang ito'y ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungan tanso rin. Pilak naman ang mga kawit ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing halaga 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungan tanso. Pilak naman ang mga kawit at ibaras na ginamit dito. Amen. Exodus chapter 38 verse 12 to 15. At sa tagilang kalunuran may mga tabing na may 50 siko ang magahaligi ay sanugpo at ang mga pugtugan ay sagpu ang sima ng mga haliki at ang mga piletet ay pilak at sa tagililang silanggang na dagong silagganang ay may 50 siko. Ang mga tabing sa isang tago ng 7 ang danan ay may
may 15 siko ang mga haligi ay 3 at ang mga puntukan ay 3 at kanyo din sa kabilang tako sa takong ito at sa tagong yaon ng pindunang tanan ng lupan ay may mga tabing tigalabing 5 ang mga haligi niya ay 3 at ang mga tugtugan niya ay 3. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay makikita sa Exodus chapter 38 verses 16 to 18. Ito po ay para kay Mira. Lahat ng matabing ng looban sa palibot ay linong pinili, at ang matungtungan para sa mga haligi ay tanso, ang masima ng mga haligi at ang mapiliti ay pilak, at ang mga balot ng mga kapitil ay pilak, at ang lahat ng haligi ng looban ay napipilitihan ng pilak. At ang tabing sa pintuang daan ng looban ay yari ng mangbubordan na kayong bughaw, at kulay ubi at pula at linong pinili, at may 20 siko ang haba, at ang taas sa luwang ay may 5 siko na kabagay na mga tabing sa looban. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Exodus chapter 38 verses 19 to 21 sinasabi, ang kurtinang ito ay nakakabit sa 4 na haligi na nakasuksok naman sa 4 na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. 20. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tulda at ng bakuran sa palibot nito. 21. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tuldang sambahay, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito ayon sa utos ni Moses. Ang gawain ito ay pinamahalaan ni Itamar na anak ni Aaron na pari. Purihin ba natin ang ating Panginoon? Magandang gabi po. And God bless everyone. Ang magandang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus Kapitulo 38, versikulo 22 hanggang 24. Ito po ay para kay Red. Ito po ang nakasulat. At ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lepi ni Huda, yung lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. At kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lepi ni Dan, na tagapagukit at bihasang manggagawa at mangbuburda sa bughaw at sa kulay ubi at sa pula at sa lino. Lahat ng ginto na ginamit sa gagawin na buong gawain sa santuaryo sa makatuwid bagay ang gintong handog at ay 29 na talento at 700 at 30 siklo ayon sa siklo ng santuaryo. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 38 verses 25 to 28. Ito po ang nakasaad. At ang pilak niya ang mga nabilang sa kapisanan ay 100 talento at 1,775 siklo ayon sa siklo ng santuaryo, na tig 1 bika bawat ulo. Sa makatuwid, kalahati ng 1 siklo ayon sa siklo ng santuaryo. Sa bawat isa na nasanib sa mga nabilang,
magmula sa 20 taong gulang na patanda sa 603,500 at 50 lalaki. At 100 talentong pilak ay ginamit sa pagbubuo ng mga tungtungan ng santuaryo at ng mga tungtungan ng mahaligi ng lambong. 100 tungtungan sa 100 talento. 1 talento sa bawat tungtungan. At sa 1,775 siklo ay naigawa ng sima ang haligi at bilang ng mga kapitil at ginawa ng mga piliti. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus Kapitulo 38, versikulo 29 hanggang 31. Last verse. Ito po ang nakasulat. Ito po ay para kay Sister Luz. At ang tansong handog ay 70 talento at 2,400 siklo. At siyang ipinagagawa ng mga tungtungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambanang tanso at ng salang tanso ni Aon. At ang lahat ng kasangkapan ng dambana at ng mga tungtungan ng looban sa palibot at ng mga tungtungan ng pintuan ng looban at ng lahat ng matulos ng dampa at ng lahat ng matulos ng looban sa palibot. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.